sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Shian ng Sapang Uno, Ternate, Cavite. Gusto ko sana mag-share ng kwentong kababalaghan sa inyo ng personal kong naranasan. Sana'y magustuhan ninyo at sa mga hindi naniniwala sa kwentong paranormal ay pakirespeto na lamang po. Hindi ko naman po kayo pinipilit maniwala sa aking kwentong ibabahagi sa inyo. Papa Dudut, OFW ang parehong mga magulang ko. Kaya aalaga sa akin noon ay walang iba kung hindi si Lola Oleng. Siya ay dating albularyo pero nagretiro na dahil na rin sa katandaan. Marami siyang kinuwento sa akin ng pakikipagsapalaran niya bilang albularyo. Ayon pa sa kanya, totoo ang engkanto, duwende, kapre, aswang at iba pang mga nilalang na akala po natin ay bahagi lamang ng ating imahinasyon. At madalas ay ipinagmamalaki ni Lola sa akin na marami daw siyang natalong mga maligno sa buong buhay niya. Anyway, sa mga hindi nakakaalam kung ano ang pagkakaiba ng maligno sa mga engkanto, duwende, kapre at iba pang mga lamang lupa, ang maligno ay ang tamang term sa mga masasamang elemento. Mapaengkanto man ito, duwende, kapre, white lady at kung ano-ano pang mga nilalang. Basta masama ay maligno po ang tawag. Sa kabilang banda, ayon din kay Lola Oleng, nasa lahi talaga namin ang pagiging albularyo at faith healer sa henerasyon niya. Dalawa sila ng kapatid niyang si Lola Carmen ang may ganitong kakayahan. Pero mas naging aktibo noon si Lola Oleng sa pagiging albularyo. Si Lola Carmen kasi naging focus niya ay ang propesyon niya bilang isang guro. Kaya nga tumandang dalaga ito at hindi na nagkaroon pa ng mga anak. Dahil na rin sa palagi itong busy sa kanyang pagtatrabaho. Samantala ay dating nangungupahan si Lola Oleng ng apartment sa bandang Maragondon. Pero nang mamatay si Lola Carmen, ay nagpasya si Lola Oleng na ang lamang ang bahay ng kapatid sa Sapang 2, Ternate, Cavite. 9 years old ako noon nang lumipat kami doon, Papa Dudut. Pagdating sa tapat ng bahay ni Lola Carmen, umungad sa amin ang napakalaking puno ng balete. Aaminin kong kinilabutan talaga ako nung una kong makita yon. Kasi nakakatakot talaga ang aura ng puno. Natakot din ako sa exterior ng bahay kasi lumang-luma na ito. Sa unang tingin ay akalain mong isa itong haunted house. Pero Papa Dudut, ang nakapagtataka doon ay ang bagay na natagpuan namin sa tabi ng puno ng balete. Isang aparador. Nilapitan niyo ni Lola Oleng, sumunod naman ako. Pinagmasdan naming pareho ang nakalabas na aparador. Dark brown ang kulay nito, malaki at sa bandang ibaba ay may 6 na drawers. 3 sa kaliwa at 3 sa kanan. Kinatok ni Lola ang kahoy ng aparador para malaman kung inaanay ba ito. Pero maganda naman ang tunog nito at mukhang walang anay. Lola Oleng, bakit po kaya nasa labas tong aparador? Tanong ko noon kay Lola. Abay ewan ko apo. Nagtataka din ako. Bakit nandito ito sa labas? Sa tabi pa ng balete.
Wika naman ni Lola sa akin. Pagkatapos noon ay tinawag niya ang mga binata niyang apo na tumulong sa amin para buhatin ang aparador papasok sa aming bahay. Utos ni Lola ay dalhin ito sa master's bedroom kung saan siya matutulog. Pero habang pinapasok ang aparador sa loob ng bahay ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig at kilabot. Tapos hindi ako namamalikmata pero parang nakita kong may lumabas na usok mula sa aparador. Nang mapalingon naman ako sa puno ng balete ay nakita kong may nakatayong figura ng taong nakaitim na nagtatago sa puno ng balete. Pero nagmamasid sa amin. Kinilabutan ako noon lalo na't hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Hindi ko tuloy masabi kung tao ba ito o multo. Nang sabihin ko naman yon kay Lola ay binaliwala lamang niya ako dahil abala noon ang lahat sa pagpasok ng mga gamit namin sa loob ng bagong tirahan namin. Sa unang linggo ay naging maayos ang lahat. Masarap magluto si Lola. Maalaga, istrikta pero mapagmahal at maunawain. Magaan din ang pakiramdam ko noon. Maliwalas kasi ang bahay at masarap ang tulog ko. Kasi kahit na hindi ako mag-electric fan, ay malamig ang simoy ng hangin. Sa kabilang banda ay maganda rin naman ang tanawin, maliban na lamang doon sa balete. Kapag nagwawalis ako ng bakura namin, ay hindi ako lumalapit doon sa puno kasi natatakot ako. At kahit na mag-isa ako, pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa akin. Sa kabila noon ay wala naman akong naramdamang abnormalidad sa bago naming tirahan. Pero sa pagsapit ng ikalawang linggo namin sa bahay, nagsimula na ang mga kakaibang bagay. Napansin ko kaagad ang pagbabago ng ugali ni Lola Oleng. Dati kasi strikto siya sa akin at pinapagalitan niya ako kapag gising pa ako. Pero sa pagdaan ng gabi, walang hindi niya ako pinapagalitan kahit magpuyat ako sa kakapanood ng TikTok. At saka kung dati ay kalmado lamang si Lola Oleng, abay bigla akong nakakapansin na parang naging magagalitin siya. Ayaw niya ng maingay. Unti-unti ring nawala ang pagiging maalaga at mapagmahal niya. Siyempre nag-worry talaga ako. Anong nangyari? May ginawa ba akong kasalanan? Kaya naging ganon si Lola Oleng? Yon ang bumabagabag sa isipan ko noon, Papa Dudut. Tuwing 2:00 ng madaling araw, may maririnig ako na mahihinang bulong mula sa silid ni Lola. Minsan ay tila may kausap ito. Mahina, basag ang boses at pabulong. Huwag kang maingay, baka magising siya. Kapag sinilip niya mula sa awang ng pinto. Kapag sinilip ko mula sa awang ng pinto ay makikita kong nakaharang si Lola sa lumang aparador. Pero napansin ko nakakadena at nakakandado na ito. Hindi niya pinabubuksan at lalong hindi na niya ako pinapalapit sa aparador o pinapapasok sa kanyang kwarto. Huwag kang lalapit dyan, Sian. Mahigpit na sabi pa ni Lola. May masama dyan. Malilintigan ka sa akin kapag sinuway mo ko. Pero isang gabi, sa kalagitnaan ng isang malakas na ulan, biglang bumukas ang aparador. Nang una akala ko ay hangin lamang. Pero nang lumapit ako para isarado ito, nakita kong may nakaupo sa loob. Si Lola Oleng, pero hindi ang Lola na araw-araw kong kasama sa bahay. Ang matanda sa loob ng aparador ay namumutla. Payat, nanginginig at may mga luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Nanlilisik ang mata nito, puno ng takot. Anak, tulungan mo ko. Hindi ako ang kasama mo sa bahay. Hindi siya ang lola mo, sabi nito sa akin. Napaatras ako. Nanlalamig ang pawis. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Pero sinalubong ako ng isa pang lola. Ang lola na lagi kong kasama.
Nakangiti ito pero may halong puwersa ang pagkakahawak sa aking braso. Anong ginagawa mo sa kwarto ko, Shian? Hindi ba sabi ko sa iyo, huwag mong pinapasok ang mga kwarto na hindi mo pag-aari. Mula noon ay hindi na mapakali ako. Pinilit kong tawagan ang aking mga magulang pero hindi ako makakonekta. Wala ring signal sa bahay. Sinubukan kong lumabas pero palaging may dahilan si Lola para pigilan ako. May bagyo sa labas, iha. Wala ka bang naririnig? Mahina ang katawan mo. Dito ka lang. Sabi niya sa akin sa matapang na boses. Kaso may problema noong araw na yon, Papa Dudut. Wala namang ulan, walang hangin at tahimik ang paligid. Kada gabi ay lumalala ang mga bangungot ko. Nakikita ko ang sarili ko sa loob ng aparador at sa tuwing gigising ako ay naroon si Lola sa tabi ko. Hawak ang kanyang pisngi. Mas mabuti nang kasama kita kahit ayaw mong sumunod. Pananakot pa niya sa akin. Isang gabi nilakasan ko ang loob ko at kinuha ko ang ekstrang susi ng aparador na nakatago sa ilalim ng altar ni Lola. Sinempuhan ko na nasa banyo si Lola at binuksan muli ang aparador. Bumungad agad sa akin ang nangihinang katawan ni Lola, Papa Dudut. Lola Oleng! Lola Oleng, gising! Sabi ko sa kanya habang tinatapik ang kanyang pisngi. Shian, apo! Nangihinang wika pa ni Lola. Itatakas ko kayo dito. Kailangan nating umalis bago pa lumabas yung impostor doon sa banyo. Ang wika ko. Habang inaalalayan ko si Lola na makatayo ay biglang may sumitsit sa likuran namin. Pagsilip ko ay naroon ang impostor kong Lola sa labas ng kwarto. Nakatayo sa tapat ng pinto. Nakangisi at sa unang pagkakataon ay nag-iba ang anyo nito. Pumuti ang mata, kumulubot ang balat hanggang sa maging itim na. At bumakat ang matutulis na kuko. Kailangan kong palitan ang katawan ko tuwing ilang taon. Gusto mo bang ikaw ang susunod, Shian? Tumakas ka na, apo. Nangihinang sigaw ng totoo kong Lola. Iwanan mo na ako. Iligtas mo na ang sarili mo. Pilit niya sa akin. Wala akong ibang choice noon, Papa Dudut, kundi ang iwan si Lola sa kwarto. Tumakbo ako papalayo pero lahat ng pintuan ay nagkukusang magsarado. Sa takot ay sinindihan ko ang mga kandila sa altar at inusal ang dasal na itinuro sa akin ng tunay kong Lola. Biglang umuga ang bahay, sumigaw ang nilalang habang unti-unting sumusunog ang balat nito. Hindi pa ako tapos, sigaw nito habang naglalaho sa usok. Nang masigurong wala na ang nilalang ay binalikan ko si Lola Oleng. Inalalayan ko siyang maupo sa kama. Pinainom ko ng tubig at tinulungang makatayo para madala siya sa banyo para paliguan. Nanlilimahid na kasi ang itsura ni Lola ng mga sandaling yon. Habang pinaliliguan ko si Lola, hindi ko maiwasang magtanong sa kanya. Lola, ano po bang klaseng nilalang ang umatake sa atin? Saan po nanggaling yon? Tanong ko. Hindi ko alam kung anong klaseng maligno yon. Pero may kakayahan siyang gayahin ang anyo ng isang tao. Nanggaling siya doon sa aparador na natagpuan natin sa puno ng balete. Wika naman ni Lola Oleng. Hindi naman ako nakakibunoon dahil sa takot. Bukas na bukas ay i-text mo ang mga pinsan mo. Sina Bujoy, Kiko at Fred. Ilalabas natin ang aparador at saka sisirain. Utos pa sa akin ni Lola Oleng. Sige po Lola, yon ang huli kong sinabi sa kanya. Kinabukasan ay ginawa ko ang pinag-uutos sa akin ni Lola Oleng. Tinext ko ang mga pinsan ko. Nang dumating sila ay agad na pinabuhat ni Lola ang aparador at inutusan silang sirain ito at sunugin na. Nung una ay nagtataka ang mga pinsan ko at parang nangihinayang pa silang sirain ang aparador. Pero sinabi ko sa kanila na kailangan nilang sirain ang aparador dahil ito ang dahilan ng pagkakasakit ni Lola. Kaya buong araw nilang kinalas ang aparador at sinunog malapit sa puno ng balete. Habang pinagmamasdan ko na nasusunog ang mga pira-pirasong kahoy ng aparador,
Wala akong kalam-alam na patay na pala si Lola Oleng ng mga sandaling yon. Oo, namatay siya dahil hindi na kinaya ng katawan niya ang panghihinang natamo niya gawa ng maligno na nasa aparador. Nang puntahan ko si Lola para gisingin ay nanlumo ako nang hindi na ito nagre-response at kumikilos sa mga tawag ko. Kaya humingi ako ng tulong sa mga pinsan ko at doon nga ay nakumpirma na patay na nga si Lola Oleng. Samantala mabilis lamang ang naging burol, mga 3 araw lang tapos ay nilibing din kaagad. Siyempre buong angka namin ay nagluluksa sa pagkamatay ni Lola Oleng. Sa kabilang banda naman, ang nag-take over ng bahay ay ang tiyaheng kong si Tita Lorna na isang single mother. May 2 siyang anak na babae sina Ate Patty at Ate Belle. Si Ate Patty ay may asawa na pero nakatira pa rin sa kanyang ina habang si Ate Belle naman ay nasa Maynila na nakatira kasama ang sarili nitong pamilya. Mabalik tayo sa tiyaheng ko. Si Tita Lorna na rin ang magiging guardian ko at doon na rin sila titira sa bahay na iniwan ni Lola Oleng. Sa kabilang banda, ang buong akala ko papadudot ay matatapos ng kababalaghan sa bahay namin. Ngayong wala ng haunted na aparador. Pero mukhang nagkamali ako. Dahil unang araw pa lamang ni Tita Lorna sa bahay ay may kakaiba na siyang nararamdaman. Yung tita ko kasi na yon ay malakas ang sense niya sa mga elementong hindi napapansin o nakikita. Nung unang punta niya sa bahay ay napansin ko kaagad na parang medyo nag-iba na ang pakiramdam niya. Ganon din napansin ng pinsan kong si Ate Patty at ang asawa niyang si Kuya Gino. Biro pa nga ni Kuya Gino, papasa daw ang bahay ni Lola bilang haunted house sa Shake, Rattle and Roll. Samantala mga ilang araw rin ang nakalipas. Nagulat na lamang yung mag-asawa na parang iba na yung kinikilos ni Tita Lorna, which is not normal. Napansin ko din yon at kinilabutan kasi naalala ko yung mga nangyari kay Lola Oleng at saka natatandaan ko noon na bago maglaho, ang sabi ng maligno sa amin ay babalik siya, na hindi pa siya tapos. Pero wala na yung aparador. Kaya iniisip ko na lamang na hindi na makababalik yun sa amin. Mabalik tayo sa tiyaheng ko. Napapansin namin na tuwing madaling araw ay nagigising si Tita Lorna at nagdarasal ng taimtim habang hawak ang rosaryo na siya naman pong nakikita namin. Ang problema ay parang hindi Hail Mary ang dinadasal niya. Ibang lengguwahe na hindi namin maintindihan kung ano ang meaning. Sabi na lang ni Kuya Gino, hayaan na lang daw si Tita Lorna sa trip nito. Pero kinakabahan ako. Minsan namang nakita ko si Tita Lorna na nilalagyan ng asin at bawang ang bintana ng kwarto kung saan natutulog sina Ate Patty at Kuya Gino. Siyempre nagtaka ko noon. Nung tinanong naman siya ng mag-asawa kung bakit ganon lagi ang routine niya, palagi ang sagot lang ng tita ko ay kailangan nating mag-ingat at buntis ka pa naman, Patty. Mas mabuti nang sumunod tayo kesa may mangyari pang hindi maganda sa'yo. Medyo kinilabutan na kami that time pero naisip na lang din namin na para din naman sa kaligtasan nila yon. Isang gabi, mga bandang 1:00 hanggang 2:00 ng madaling araw, ay mahimbing na kaming natutulog sa kanya-kanya naming mga kwarto. Pero yung tita ko ay nasa kusina pa rin at naghuhugas pa siya ng mga pinagkainan kahit na sinabihan na siya ni Ate Patty na bukas na lamang hugasan ang mga ito. Dahil kakaunti lang naman ang mga platong yon. Habang naghuhugas ang tita ko is ang tanging ilaw lang na nakabukas doon ay ang ilaw sa CR dahil ayaw niya na pong buksan yung ilaw sa kusina at baka magising pa yung mag-asawa at yung isang lampshade sa sala nila. While busy pong maghugas yung tita ko, bigla siyang nakaramdam ng lamig na hindi ganon kanormal. Like parang sa lugar kung saan lang talaga siya nakatayo ang malamig at normal na temperature lang sa ibang bahagi. Hinayaan niya na lamang yon at baka kasi malakas lang yung hangin na pumasok sa bintana. Habang hinuhugasan niya yung huling plato sa lababo ay ramdam niya pa rin yung lamig. Pero ang pinaka nagpataas ng balahibo niya ay noong may humawak at dumampi
na kamay sa ilang hibla ng buhok niya. Like ramdam niya talaga yung pagdampi ng kamay sa bawat hibla ng buhok niya. At may nakita din siyang napakalaking anino na nag-reflect sa pader from the light na nanggagaling naman sa CR. Sa takot niya ay binitawan niya agad ang hawak-hawak niyang plato at naghugas ng kamay. Hindi na niya napatay ang ilaw sa CR at napatakbo talaga siya sa kwarto ng mag-asawa. Pagpasok niya sa kwarto ng mag-asawa ay binuksan niya yung ilaw at ginising niya si Ate Patty. Hingal na hingal si Tita Lorna at halos maiyak na sa takot. Tinanong siya ng anak niya kung anong nangyayari sa kanya. Sa kabilang banda naman ay nalimpungatan ako sa aking kwarto dahil sa kaluskos na narinig ko. Nang bumangon ako ay nagulat ako kasi sa tabi ng bintana ay nakita kong nakatayo ang isang maligno na nakita kong gumagaya noon kay Lola Oleng. Nakangisi ito sa akin at parang sasagpangin ako ng kanyang mga matutulis na kuko. Dahil sa nakakatakot na imaheng nakita ko ay sumigaw ako ng malakas at mabilis akong napatakbo palabas ng aking kwarto. Tiyemporeng lumabas noon sa kanilang kwarto sina Ate Patty, Kuya Gino at Tita Lorna na tinatanong nila ako kung ano ang nangyayari. Pero hindi ako nakapagsalita noon sa sobrang takot at sa halip ay tinuro ko ang aking kwarto. Mamayang kaunti ay merong lumabas sa kwarto ko pero laking gulat namin dahil ang maligno ay kamukha na ni Lola Oleng pero pulang-pula ang mga mata nito at mahahaba pa rin ang mga kuko. Mabilis naman ang flexes ni Kuya Gino at hinila niya ako at si Ate Patty papasok sa kwarto nila. At nang makapasok na kami ay si Tita Lorna na ang naglock ng pintuan. Hinarangan din namin ni Kuya Gino ng cabinet ang pintuan para hindi makapasok ang nilalang na gumagaya sa mukha ng aking lola. Tita Lorna, Ate Patty, Kuya Gino, yun yung sinasabi ko sa inyo na namamahay doon sa aparador na sinira ni na Kuya Budjoy, Kuya Kiko at Kuya Fred. Yun ang dahilan kaya namatay si Lola Oleng, na ibulalas ko. Magsasalita pa sana si Tita Lorna nang biglang may kumatok sa pinto tapos ay narinig din namin na parang ini-scratch yung pinto ng matulis na kuko. Magdasal tayong apat. Ang pananampalataya natin sa Diyos ang makakatalo sa nilalang na yon. Ang wika pa ni Kuya Gino. At yun na nga, Papa Dudut. Nagdasal kami. Nagrosaryo kami habang ako ay halos maiyak na noon sa labis na takot. Pero sabi sa akin ng tatlong nakakatanda sa akin ay huwag daw akong magpakita ng takot. Dahil hindi raw kami pababayaan ng Diyos na mapahamak sa kamay ng dyablo. Hindi nagtagal ay nawala na rin yung ingay sa labas. Nagpasya na rin kaming apat na hindi na lumabas sa kwarto at hintay na lamang na mag-umaga pagkatapos noon ay aalis na kami sa bahay. Kinaumagahan ay lumabas kami ng kwarto at tahimik naman ang buong paligid. Agad kami nag-impake ng mga gamit namin habang si Tita Lorna ay umalis saglit sa bahay. Pagbalik niya ay may kasama siyang albularyo na kaibigan ni Lola Oleng. At doon, sa albularyo namin nalaman na ang nilalang na yon ay tinatawag na skinwalker. Isa raw yung maligno na nakatira sa puno ng balete at isa raw yon sa mga natalo ni Lola Carmen. Oo, hindi albularyo si Lola Carmen pero malakas ang kapangyarihan nito kaya nagawa niyang ikulong sa puno ng balete ang mapinsalang nilalang na nanggagaya sa kanyang mga biktima. Nakawala lang daw ito nang mamatay na si Lola Carmen. Kaya nang lumipat kami ni Lola Oleng ay nagasik na ito ng lagim sa amin. Samantala nung araw na yon ay nagkasundo ang tita ko at anak niya na humanap na lang ng bagong malilipatan na mas maayos at mas malayo sa mga ganong nilalang. Bumalik sila sa dati nilang inuupahan sa Sapang Uno malapit sa Gapan River at doon ay sinama na rin nila ako. Yung bahay naman ni Lola Carmen ayon naging abandonado na lamang dahil walang may gustong tumira doon dahil sa takot na baka sila naman ang guluhin ng skinwalker na nakatira sa puno ng balete. Sa ngayon, Papa Dudut ay maayos na ang buhay namin. Tahimik at walang kababalaghang nararanasan. Dalaga na rin po ako ngayon at kasalukuyan akong nag-aaral sa Ternate Integrated National High School. At yung karanasang ko sa skinwalker sa puno ng balete
ang madalas kong ikwento kapag pinapasulat kami ng theme writing at short stories. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sana po ay mabasa nyo ito at mapiling itampok sa Papa Dudut Stories sa YouTube channel ninyo. At ganoon din sa inyong Spotify. Maraming salamat and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Shian. Maraming salamat, Shian, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa ating programa. Nakakatakot man ang naging karanasan ninyo sa malignong nakatira sa puno ng balete. Ay nalampasan nyo ito dahil sa malakas na pananampalataya ninyo sa Panginoon. Basta palagi ninyong tandaan na ang mga nilalang ng dilim ay walang laban sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. Kahit kailan ay hindi tayo hahayaan ng Panginoon na mapahamak sa kamay ng mga dyablo. Basta matibay lang ang inyong paniniwala sa Kanya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal